Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Nick. Araw ng Lunes sa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, nais kong balikan ang unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Sa karanasan ng mga Israelita, dumanas sila ng matinding hirap, matinding sakripisyo sa kamay ng mga Ehipsyo sa pamumuno ng Paraon. At malinaw sa ating unang pagbasa hanggang sa kanilang pag-alis, sila ay pinahirapan at sinundan. Pero sabi ng unang pagbasa, pinagmatigas ng Diyos ang puso ng Paraon. Para sa Paraon, wala siyang ibang gagawin kung hindi habulin ang mga Israelita at ibalik sa Ehipto upang maging kanilang alipin. Kaya nga kahit na ano ang mangyari, talagang ginawa ng Paraon ang lahat para mapabalik ang mga Israelita. Nag-utos siya sa kanyang mga kawal, sakay ng kanilang mga karwahe na sundan ang mga Israelita at ibalik sa Ehipto. Sobrang naging matigas ang puso ng Paraon na halos wala na siyang ibang pinakinggan at wala na siyang ibang sinunod. Para sa kanya, ang aking ginagawa ang tama, ang aking gagawin ang siyang dapat gawin. Ganoon naging matigas ang puso ng Paraon. Wala nang lugar pa ang kung ano ang para sa Diyos. Sapagkat sa Paraon na ito, walang ibang pwedeng sundin at masunod kung hindi ako at ang kung ano ang gusto ko. Mga kapatid, kung pagninilayan natin ang kwentong ito sa buhay ng mga Israelita, maaari din naman kahit papaano na makita natin ang ating mga sarili sa kwentong ito sa buhay ng mga Israelita. Dalawang bagay ang maaari nating tignan sa kwento. Ang Paraon at ang mga Israelita. Ang Paraon na nagmatigas ng puso at nanindigan sa katigasan ng kanyang puso. Ang mga Israelita na bagamat ginagabayan at tinutulungan ni Yahweh kapag dumanas ng hirap, nagrereklamo at halos walang magandang sinasabi kay Moises. Ang mga Israelita na para bang pwedeng sabihin sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin, kapag maganda ang nangyayari sa kanila, okay sila sa Diyos. Pero kapag hindi maganda ang nangyayari sa kanila, galit sila sa Diyos. Dito sa dalawang mahalagang mga tauhan na ito sa kwento, ang Paraon at ang mga Israelita, sino tayo? Magandang pagnilayan kasi sa totoo may mga pagkakataon ang katulad natin ay ang Paraon. Matigas ang puso. Walang ibang sinusunod kung hindi
ang sarili, ang kung ano ang gusto ko. At may mga pagkakataon naman na katulad din tayo ng mga Israelita. Kapag maganda ang nangyayari sa buhay, talagang maaasahan mo nandyan palagi. Pero kapag dumaranas na ng mga problema o pagsubok sa buhay, nawawala na. Nagagalit, nagtatampo, umiiwas, lumalayo. Kaya pagnilayan natin mga kapatid ang kwentong ito ng buhay ng mga Israelita, lalo na sa kamay ng Paraon at sa mga pagkakataon na binibigyan sila ng Diyos ng pagsubok. Sapagkat ang kwento ng mga Israelitang ito ay kwento rin ng ating buhay. Amen.